Miss na kita. Bulong ni Cesar sa kanyang tenga. Napapikit si Romeo. Dama ang init ng hininga nito. Kahit kahapon lang tayo nagkita, pabirong sagot niya. Hindi yun sapat, tugon ni Cesar. Sabay hila sa kanya paharap. Nagtagpo ang kanilang labi. Mas mariin ngayon. Mas mapusok kaysa nung una. Ang mahalik ay tuloy-tuloy. Walang patid. Habang unti-unting bumabaksak sa sahig ang mga bagay na nahawakan nila. Ang bag, ang jacket, hanggang sasalian na lang ang tuluyan na maghawak. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Maingay ang hapon sa loob ng mall. Mga tao ay nagmamadali. Dala-dala ang kani-kanilang mga bitbit. May mga estudyanteng bagong galing sa kanilang klase. May mga pamilyang namamasyal. At may mga empleyado na halatang pagod na sa isang buong araw ng trabaho. Sa isang sulok ng second floor nakapwesto ang isang maliit pero maayos na repair shop. TechFix Solutions. Dito unang makikilala si Cesar. 23 anyos. Isang laptop technician. Mahilig siyang mag-joke. Medyo makulit, pero seryoso pagdating sa trabaho. Medyo rugged ang dating niya. Naka-t-shirt lang at faded jeans, pero latang sanay sa kamay na lagi may hawak na tornilyo, wire at motherboard. Sa kabilang banda dumating si Romeo. 21. Isang estudyanteng medyo taranta at mukhang stressed. Bit-bit niya ang isang lumang laptop na halos di na bumubukas. Naka-backpack siya at mukhang kakagaling lang ng klase. Kuya, pacheck naman po. Ayaw nang mag-on ng laptop ko eh. Finals week pa naman namin, sabi ni Romeo habang nagkakamot ng batok. Ngumiti si Cesar. Tinanggap ang laptop at sinilip. Finals week? Ay nako, saktong-sakto no? Buti di ka na-stroke nung biglang namatay ito. Napatawa si Romeo kahit may kaba. Kuya naman, wag ganun. Kung kailan deadline na, saka pa ako binibiro ng laptop ko eh. Pinaupo ni Cesar si Romeo sa tabi habang sinisilip ang kanyang laptop. Nagbubukas ng mga tornilyo, onting tapik-tapik ng board, at maya-maya ay kumukurap-kurap na ang screen. Talaga kuya, salamat! Biglang napalapit si Romeo, halatang umaasa. Pero napakunot ang noo ni Cesar nang biglang lumabas ang ilang file sa desktop. Hindi pa man inaayos ng gusto ang laptop ay biglang nag-pop up ang isang folder na may nakapangalang kakaiba. Ang file name, private, huwag bubuksan. Napahinto si Cesar at napangiting tumingin kay Romeo. Uy, ano to? Sabay turo sa screen. Biglang namula si Romeo. Kuya, wag mong buksan yan please. Walang laman na importante yan. Nangisi lang si Cesar. Ganun ba? Bakit? Mukhang masyadong protektado. Parang may sikreto akata dito bro ah. Biglang kinabahan si Romeo. Halos gusto niya nang agawin ang kanyang laptop. Kuya Cesar, promise, wala yan. Hayaan mo na lang please. Pero dahil medyo pilyo at palabiro si Cesar ay lalo siyang natuwa sa reaksyon ni Romeo. Relax ka lang, di ko naman sisilipin. Pero curious tuloy ako. Ano kaya laman nito? Notes ba? Projects? O baka naman... Kuya! Sabay takip ni Romeo ng muka na parang gusto nilang lamunin ng lupa. Napangiti si Cesar.
Doon niya unang napansin na kahit taranta at nahiya si Romeo, may kakaibang charm ito. Yung tipong inosente pero nakakatuwa panoorin kapag naiipit at talanganin. At doon, habang nakatitig si Romeo sa screen ng laptop, bigla na lang itong nag-blackout na para bang sinasadya siyang biruin ng tadhana. Uy kuya, bakit namatay uli? Gulat na tanong ni Romeo. Halos manginig sa kaba. Tinitigan lang ni Cesar ang device at saka napailing. Grabe bro, ito na siguro yung tinatawag na laptop na paasa. Bibigyan ka ng unting pag-asa tapos iiwang ka rin sa ere. Napabuntong hininga si Romeo sabay hawak sa ulo. Final week pa talaga? Tapos ganyan siya sa akin? Alam mo kuya kung tao lang to baka sinapak ko na to kanina pa. Napatawa si Cesar. Baka naman kaya ayaw mag-cooperate kasi may sikreto kang tinatago dito, sabay kindat. Napangingiwi si Romeo. Medyo naalangan pero agad ding tumingin ng seryoso. Kuya, seryoso ako ha. Huwag mong gagalawin yung mga files ko. Lalo na yung folder na nakita mo kanina. Kahit ano mangyari, mangako ka. Napataas kilay ni Cesar. Grabe, parang national treasure yung folder na yan ah. Ano ba talagang mayroon dun? Kuya naman! Halos mapasigaw si Romeo sabay takip uli ng muka. Wala ka nang maririnig sa akin, basta wag na wag mong gagalawin yun. Kung sakaling bumukas ulit yung laptop habang wala ko, okay lang kung i-reformat mo pero yun lang ang wag na wag mong gagalawin. Napakamot ng ulo si Cesar at ngumisi. Okay. Pero mukhang lalo tuloy ako nakikurious eh. Alam mo bro, kapag ganyan kaka-defensive, mas lalo akong napapaisip. Napabuga ng hangin si Romeo na para bang nagtatampo. Kahit ano pa isipin mo, basta tandaan mo wag mong gagalawin. Nagkibit balikat si Cesar. Sige na nga, pero ganito na lang. Mukhang hindi na to maayos agad eh. Kailangan ko pa tong iwan sa shop. Pwede mo na lang balikan bukas para ma-check na maayos. Baka kasi board problem na to kaya kailangan ng reformat. Natigilan si Romeo. Sabay sabing, overnight? Oo. Unless gusto mong maghintay hanggang madaling araw dito sa harap ko. Ikaw rin, libre ka ba? Tugon ni Cesar na halong nagbibiro. Napanganga si Romeo saka naglakad-lakad pabalik-balik sa harap ng mesa. Naku po, finals week na. Tapos mawawala pa yung laptop ko. Paano nilang gagawin ko ngayon? Napangiti si Cesar habang pinagmamasdan ng pag-aalala ni Romeo. Relax ka lang bro, may backup ka naman di ba? Oo, meron naman, sagot ni Romeo. Medyo mahina. Pero iba pa rin eh, parang hindi buo kapag wala to. Isa pa, andito lahat ng notes ko. Research, tapos yung mga personal kong files. Ayoko kasi na kahit sino pang makakita nito. Napangisi ulit si Cesar. Yung personal files bang dahilan kung bakit ka nanginginig? Biglang namula si Romeo. Kuya, seryoso ka ba talaga? Natawa si Cesar sabay abot ng isang papel. Sige na nga, bago pa kita mahimatay dito sa hiya ilagay mo na yung number mo. Para kung may makita kong kakailanganing i-confirm, tatawagan na lang kita. At least connected tayo. Nag-atubling kinuha ni Romeo ang ballpens pero sinulat pa rin ang number niya. Halos nanginginig pa ang sulat. At ilang beses pang nabura bago natapos. Nang maibigay na niya, ngumiti si Cesar. Good boy, biro nito. Kuya naman, napailing si Romeo pero latang nahihiya sa tinuran. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang imikan saglit. Tila may kakaibang kilig na dumaloy sa hangin. Pero bago pa man maging awkward, ay biglang bumaling si Romeo at mabilis na nagpaalam. Sige kuya, bukas ko na lang balikan ha. Promise mo wag mong gagalawin yung folder na yun. Napataas na lamang ng kamay si Cesar na parang sundalo. Yes sir Romeo, walang gagalawin pero sabay kidat uli. Wag mo kong sisisihin kung magasing ako bukas na curious pa rin ako ha. Ay nako, sigaw ni Romeo, sabay talikod at lakad palayo. Habang papalayo si Romeo ay hindi maiwasan ni Cesar na mapangiti.
Sa dami ng kliyente yung dumating sa shop niya nung araw na yun, iba ang binata na yun. Nakakatawa, nakaka-curious, at may kung anong bagay na gusto niyang tuklasin tungkol dito. At doon, unti-unti na nga nagsimula ang kakaibang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Magdamag halos pinagtiyagaan ni Cesar ang laptop ni Romeo. Kung tutuusin, pwede na sana niyang tawagin itong hopeless case. Pero may kung anong nagtutulak sa kanya na huwag sumuko. Siguro dahil na rin naaalala niya ang itsura ni Romeo kanina. Yung kabado, nai-stress, at parang batang kinakausap na wag lang gagalawin ang laman ng files. Ewan ko ba sa'yo bro, bulong ni Cesar habang binubuksan ng unit. Parang mas effort pa ako sa laptop mo kaysa sa sarili kong buhay. Ginawa niya lahat ng paraan. Reinstall ng drivers, diagnostic tests, at ilang ulit na restart. Ilang beses pa siyang napatingin sa folder na mahigpit na ipinagbabaw ni Romeo. Nandoon lang to. Parang tukso na pilit kumakatok sa kanyang kuryosidad. Huwag mong gagalawin. Naalala ni Cesar ang bilin ni Romeo. Pero sa loob-loob niya, mas lalong lumalakas ang tawag ng folder. Hanggang sa isang iglap, biglang nag-load ang screen. Akala niya naghang lang. Pero isang click ang natira mula sa mouse at aksidente itong nagbukas. Shucks! Mabilis niyang sinubukan i-exit pero huli na. Lumitaw sa harap niya ang isang gallery ng mga larawan. Dalawang lalaki. Magkahawak kamay, nagtatawanan, may mga selfie na magkakatabi sila sa kama, may litrato sa ilalim ng puno, at may mga simpleng moments na halatang punong-puno ng pagmamahalan. At doon niya napansin na isa sa mga lalaki na to ay si Romeo. Nanlaki ang mga mata ni Cesar. Siya to, si Romeo, bulong niya habang parang unti-unting nabubuo sa isip niya ang isang puzzle na hindi niya alam kung kailangan niya pa palang buuin. Pero hindi pa rin natapos. Sa dulo ng folder may isang video file. Hindi niya alam kung bakit pero bago niya mapigilan ang sarili ay nag-click na siya. Nag-play ang video. Doon, nakita niya ang isang lalaking nakahiga. Maputla, mahina ang boses, pero may ngiti pa rin sa labi. Romeo, mahina nitong sabi. Kung napapad mo to, ibig sabihin wala na ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cesar. Nandoon pa siya, kahit ramdam niyang hindi na dapat. Pasensya ka na kung hindi ko nakayanan. Salamat sa lahat ng alaala, sa pagmamahal na binigay mo. Huwag kang matatakot na magmahal ulit ha. Huwag mong hayaang mamatay din ang puso mo na kasama ako. Magpatuloy ka Romeo, magpatuloy ka. At doon natapos ang video. Tahimik na napaupo si Cesar. Hawak-hawak ang sariling dibdib. Para bang bigla siyang nakaramdam ng bigat na hindi niya kaya. Naramdaman niya ang sakit ni Romeo. Ang bigat ng pagkawala na pilit nitong itinatago. Napahawak siya sa sentido. Grabe, malito. Dapat hindi ko to pinanood eh. Nakonsensya siya ng gusto. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwede magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Kanina pinagtatawanan pa niya yung tungkol sa personal files na pilit itinatago ni Romeo. Hinusgahan niya pa na sa isip niya baka kung ano-ano ang laman nun. Pero ngayon napagtanto niyang mas malalim pala ang dahilan ng lahat. Ang ganyang sinara ang folder. Parang wala nangyari. Pilit niyang itinuloy ang pag-aayos ng laptop maski nanginginig pa ang kamay niya. Hanggang sa wakas ay gumana rin ito. Huminga siya ng malalim sabay abot sa cellphone niya. At nag-type siya ng mensahe para kay Romeo. Ayos na yung laptop mo. Pwede mo nalang balikan bukas dito sa shop. Ingat ka. At saka siya naupo uli. Nakatingin sa kisame.
Hindi niya alam kung paano haharapin si Romeo kinabukasan. Pero alam niyang nagbago na ang tingin niya rito. Hindi na lang ito isang kliyente, kundi isang taong may dinadala na higit pa sa iniisip ng kahit na sino. At saka una-una ang pagkakataon na curious si Cesar hindi lamang sa mga files, kung hindi kay Romeo mismo. Kinabukasan ay dumating si Romeo sa shop para kunin ang laptop niya. Nakabackpack ito at halatang galing pa sa school. Nang makita niyang maayos na gumagana ang laptop ay halos hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mukha. Grabe, ang galing mo. Kala ko wala na talaga to pero buhay pa pala. Tuwang-tuwang sabi ni Romeo habang dahang-dahang hinahaplos ang keyboard. Para bang isa itong alagang hayop na muling bumangon mula sa pagkakasakit. Nagkibit balikat lang si Cesar. Kunwari cool at sanay na sa ganun. Sabi ko sa iyo basta ako ang gumawa, lagi may pag-asa. May halong biro pa ang tono niya. Pero sa loob-loob niya, mas nakatuon ng isip sa sikreto niyang natuklasan kagabi. Magkano? Tanong ni Romeo habang inilalabas ang wallet. Special discount, estudyante ka Nakangising sagot ni Cesar. Saka mukha ka namang good boy. Good boy agad? Hindi ba pwedeng pogi boy? Pabirong balik ni Romeo na ikinatawan nilang dalawa. Nagabot siya ng bayad, nagpasalamat at tuluyang umalis. Habang lumalayo si Romeo ay napansin ni Cesar na ang gaan ng aura nito. Parang simpleng tao lang na masaya dahil naayos ang gamit niya. Pero sa likod ng ngiting yun, hindi niya maalis na ang bigat na nakita niya kagabi sa video. Kinagabihan, nakahiga na si Cesar sa kama nang tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Romeo. Bro, salamat uli ha. Di ko akalain na maayos pa tong laptop ko. Big help talaga lalo na sa school. Napangiti si Cesar. Pero bago siya makapag-reply, para bang kinurot ng konsensya niya ang dibdib niya. Hindi niya kayang itagong mag-isa ang kasalanan niya. Sa huli, nag-type siya ng isang mahabang mensahe. Romeo, pasensya na. Kailangan kong aminin. Kahapon habang ginagawa kong laptop mo, aksidente kong nabuksan yung folder na sinasabi mong huwag galawin. Hindi ko sadya bro, pero nakita ko yung mga pictures, pati yung video. Sorry talaga. Matagal bago nag-reply si Romeo. Halos manginig ang daliri ni Cesar sa kaba. Sa isip niya, baka magalit, baka hindi na siya kausapin, at baka isipin nitong bastos siya. Pero sa wakas ay dumating ang isang mensahe. Ah, yun ba? Okay lang. Wala na rin naman siguro dapat itago. Alam ko aksidente lang, don't worry. Naguluhan si Cesar. Paanong naging okay lang? Pero sa kabila ng mga salita ni Romeo, ramdam niya ang bigat. Parang may lungkot na nakatago sa simpleng okay lang. Naisip niyang hindi pa siya pwedeng tumigil doon. Romeo, nakita ko yung video. Yung sinabi nung kasama mo. Ang bigat siguro ng pinagdaanan mo. Di ko man lang alam ang lahat pero gusto kong sabihin na hindi mo kailangang dalhin yun mag-isa. Yung sakit na yun. Saglit na katahimikan ulit bago dumating ang reply. Salamat Cesar. Hindi ko usually kinikwento to kahit kanino. Ang hirap Pero siguro minsan kailangan mo rin ng taong makikinig sa'yo kahit hindi mo sila kilala ng lubusan. At doon nagsimula ang mahabang palitan ng mensahe. Simple lang nung una. Mga kwento sa araw nila, mga biro, mga random na tanong. Pero sa bawat gabi, lalong humahaba ang usapan nila. Dumating sa punto na hindi na nila kailangang alamin ang oras at hindi nila namamalayang madaling araw na pala. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Si Romeo na dati laging may tinatagong lungkot, biglang natutong umiti at naging totoo. Si Cesar naman, na dati simpleng technician lang na nakikisamilahuha sa mga kliyente, ngayon ay may dahilan ng abangan ang tunog ng cellphone tuwing gabi. At sa bawat mensahe nilang dalawa, unti-unting nabubuo ang hindi nila maipaliwanag na koneksyon.
Isang Sabado ng hapon ay nag-text si Cesar kay Romeo. Bro, andito ako sa mall. Libre ako ngayon. Gusto mo bang magkape? Sagot ko. At agad na nag-reply si Romeo. Sure, bihira akong libre din eh. Sige, kita tayo dyan. Sa loob ng isang cafe sa mall ay nauna si Cesar. Simple lang siya. Black shirt at jeans. Medyo kinakabahan siya kahit hindi niya inaamin sa sarili. Hindi niya alam kung bakit ganun. Pero iba kasi si Romeo eh. Hindi lang ito basta kliyente. Maya-maya ay dumating si Romeo. Naka-polo shirt at backpack pa rin. Halatang galing sa school. Huminto ito sandali at ngumiti nang makita si Cesar. Uy, ayan ka na pala. Akala ko hindi ka sisipot eh. Biro ni Cesar habang kumakaway. Bakit? Mukha ba akong no-show type? Balik ni Romeo. Sabay tawa at umupo sa harap niya. Nag-order sila ng kape at sandwich. Habang naghihintay, napansin ni Cesar na medyo namumungay ang mga mata ni Romeo. Uy, naantok ka ba? Parang puyat ka na naman puna ni Cesar. Medyo, sagot ni Romeo habang humihikab ng konti. Ang daming reading sa gabi. Tapos halos di na ako makatulog. Ewan. Puyat na tapos kape pa iniinom. Ano yan? Gusto mong atakihin ng kabog sa dibdib? Asar ni Cesar sabay ngiti. Natawa si Romeo at bahagyang yumuko. Wala eh. Ito lang ang pampagising. Saglit na tahimik si Cesar. Tapos bigla siyang sumeryoso. Alam mo, Romeo, hindi naman masamang magpahinga. Hindi ka robot. Okay lang kung minsan, huwag mo munang unahin yung requirements. Unahin mo muna yung sarili mo. Kung malagpasan mo lahat pero baksak ka naman sa health, sayang din. Napatingin si Romeo sa kanya. Hindi sanay si Romeo na may nagsasabi ng ganun na sa kanya. Lagi lang siyang mag-isa na nag-aalala para sa sarili niya. Pero ngayon, may ibang taong nakapansin. At sa di inaasahan, parang may mainit na dumampi sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Salamat, mahina niyang sabi. Para saan? Tanong ni Cesar. Ewan. Basta. Salamat. Napangiti si Romeo at parang nahihiya. Dumating ang order nila. Habang kumakain ay tuloy lang ang kwentuhan. Kulitan, asaran at tawanan. May mga pagkakataon na hindi sinasadya ay nagtatama ang mga mata nila. Minsan, nagdadampian ang kamay kapag sila'y sabay na kukuha ng sandwich. Parehong hindi nagsasalita, pero ramdam nila ang kakaibang kuryente sa pagitan nila. Pagkatapos ng merienda ay naglakad-lakad sila sa mall. Sa bookstore, hinila ni Romeo si Cesar para ipakita ang mga librong ginagamit nila sa klase. Si Cesar naman kunwaring bored. Grabe, akala ko ba date to? Bakit sa libro mo ako dinala? Biro ni Cesar. Date agad, sagot ni Romeo. Pero bahagyang namula. Sama ka lang, baka sakaling matuto ka rin. Nagkatawanan sila. Pero sa likod ng tawanan, may namumuong tensyon. Hindi na ito tulad ng una nilang pagkikita. May iba na. Mas malapit at mas personal. At sa gabing yun, habang naghiwalay sila at umuwi na sa kanilang bahay, pareho nila ng pagtanto ang isang bagay. Gusto nilang makita muli at isa't isa. Hindi na dahil sa laptop, hindi na dahil sa simpleng kape, kundi dahil nagsisimula ng magkahulugan ang loob nila. Lumipas ang araw. Hindi mapigilan ni Romeo at Cesar nang mag-text halos gabi-gabi. Naging natural na ang kamustahan, kulitan, at minsan ay mahabang usapan tungkol sa buhay. Unti-unti ay bumibigat ang mga kwento ni Romeo, lalo na tungkol sa kanyang nakaraan at sa mga alaala ng taong mahal niya pero nawala na. Isang gabi ng Biyernes ay nag-iya si Cesar na magkita uli. Uy, long weekend. Dito ka na lang sa shop. May kwarto ako sa likod kung gusto mo magpahinga. Libre ka sa kape. Hehe.
Nagdalawang isip si Romeo pero pumayag din. Pagdating niya sa shop ay sarado na ito para sa customers. Siya lang at si Cesar ang nandoon. Tahimik. Ang ilaw lang sa loob ay yung malambot na dilaw na bumbilya sa sulok, kaya medyo cozy ang ambience. Naglatag ng 2 lata ng beer si Cesar. Konti lang, pampalakas na loob. Anya sabay abot ng isa kay Romeo. Habang umiinom ay nagsimulang mag-open si Romeo. Alam mo, minsan naiisip ko, bakit ako pa yung naiwan? Siya pa yung nawala. Ako pa yung nandito. Bulong niya habang hawak ang lata. Halata sa boses niya ang bigat. Napatingin si Cesar. Tapos marahan niyang nilapit ang kamay niya sa kamay ni Romeo. Mainit ang palad niya. Romeo, hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kontrolado ang lahat. Pero nandito ka pa eh. At may karapatan ka rin maging masaya uli. Tumahimik si Romeo. Pero hindi niya binawi ang kamay niya. Ramdam niya ang init at bigat ng bawat salita ni Cesar. Maya-maya, tumayo si Romeo at naglakad papalapit sa shelf ng mga gamit. Kunwari may hinahanap, pero halatang umiiwas lang ipakita ang emosyon. Sumunod naman si Cesar at tumayo sa likod niya. Nang magtagpo ang mga mata nila sa refleksyon ng salamin sa gilid ay bigla nilang bumigat ang hangin. Cesar, mahina ang boses ni Romeo parang nag-aalangan. Hindi na naghintay si Cesar. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Romeo. Pinaharap ito at sa isang iglap ay nagdikit ang mga labi nila. Unay marahan, tila nag-aalangan kung tama bang ginagawa. Pero nang hindi umatras si Romeo ay bigla itong naging mapusok. Ang halik ay naging sabik. Parang matagal na nilang hinihintay. Napalapit ang katawan ni Romeo kay Cesar. Halos nagkadikit na ang dibdib nila. Gumanti si Romeo. Mariin, mahigpit, may kasamang paghinga na mabigat. Ang mga kamay niya ay napahawak sa batok ni Cesar at hinila ito papalapit pa. Nabigla si Cesar pero lalong uminit ang dugo niya. Inilapat niya ang kamay sa bewang ni Romeo. Pinisil, hinila palapit, hanggang halos wala ng pagitan. Cesar, bulong ni Romeo habang humihingal. Pero hindi niya natapos ang sasabihin ay muling sumakop ang mga labi ni Cesar sa kanya. Mas mapusok at mas malalim. Hindi man nila planado pero sa gabing yun ang kanilang unang physical contact ay hindi simpleng pagdampi lang. Ito ay halik na puno ng sabik, ng pangungulila at ng pagnanasa. Sa pagitan ng mga halik at mahigpit na yakap, pareho nilang naramdaman na may nagsisimula na talagang bago sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang unang halikan nila sa shop. Mas naging madalas ang pagkikita nila. Minsan sa mall, minsan sa eskwela. Minsan naman ay sa maliit na kapihan. Hindi nila iniintindi ang mga matang nakatingin. Hindi sila nagtatago pero hindi rin sila nagpapaliwanag. Wala silang pakialam. Ang mahalaga ay masaya sila. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa klase ni Romeo at ilang repairs ni Cesar ay nagaya si Romeo. Gusto mo bang sumama sa apartment ko? Malapit lang sa school. Casual niyang sabi. Pero halata ang kaba sa kanyang boses. Pangiti si Cesar. Parang alam na niya ang ibig sabihin. Sigurado ka? Tanong niya. Kung ayaw mo, okay lang naman, sagot ni Romeo. Pero nakatitig ang mga mata niya. Puno ng paghihintay. Hindi na nag-otobili si Cesar. Sige, tara. At sa loob ng apartment ni Romeo, simple lang. Isang kaba, study table na puno ng libro, at maliit na kusina. Ngunit sa gabing yun,
Tila iyon na ang pinakamahalagang lugar para sa kanila. Habang inaayos ni Romeo ang mga gamit sa mesa ay lumapit si Cesar mula sa likod. Marahang niyakap siya sa bewang. Miss na kita, pulong ni Cesar sa kanyang tenga. Napapikit si Romeo. Dama ang init ng hininga nito. Kahit kahapon lang tayo nakita, pabirong sagot niya. Hindi yun sapat, tugon ni Cesar, sabay hila sa kanya paharap. Nagtagpo ang kanilang labi. Mas mariin ngayon. Mas mapusok kaysa nung una. Ang mga halik ay tuloy-tuloy. Walang patid. Habang unti-unting bumabaksak sa sahig ang mga bagay na nahawakan nila. Ang bag, ang jacket, hanggang sa sila na lang ang magkahawak. Humiga sila sa kama. Nagtagpo ang init ng kanilang katawan. Wala nang halong alinlangan. Wala nang pagdadalawang isip. Sa bawat halik, sa bawat haplos, sa bawat bulong ng pangalan nila, ramdam nila na ito na ang umpisa ng bago nilang mundo. Nung gabing yun ay pinili nilang kalimutan ang bigat ng nakaraan at ang takot sa hinaharap. Pinili nilang damhin ang kasalukuyan. Ang pagiging sila, ang pagiging totoo, at ang pagmamahal na unti-unti nang lumalalim. Minsan ang buhay ay puno ng lihim at bigat na pasa ng bawat isa. Ngunit darating ang tao na magpapaalala sa iyo na hindi ka dapat mabuhay sa takot o anino ng kahapon. Ang pagmamahal, anumang anyo nito, ay dapat pinapahalagahan at pinaninindigan. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba, basta't ang puso mo ay totoong masaya. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.